You believe that an American prospers just because they're an American? No, nagtuo ba tayo igsoon nga ang mga Amerikano gipanalanginan sa Ginoo kay sila Amerikano? Do you think Americans have more advantage than Filipinos? No, nagpasabot ba ni igsoon nga ang mga Amerikano mas bintaha sila kaysa sa atoa? I live here 10 and a half years. I don't see that you don't have nothing we don't have. No, so sa pulo ka tuig ug tunga nga nagpuyo sila diri sa Pilipinas, wala gyud sila makita nga wala nato diri nga wala nga naa nila didto. And I said to the pastor, don't we have the same God? So nitubag siya ato nga pastor, Pastor, buot pasabot ba nimo kay dili ta pareha og Ginoo? So buot pasabot ba ang Is Ginoo there- sa mga Amerikano mas tinuod kaysa sa atong mga sa atong Ginoo? Is there an American God and then there's a separate Filipino God? No? Nagpasabot ba ni nga ang Dios sa mga Amerikano kay lahi kaysa sa Dios nato ang mga Pilipino? Dili ba parehara? Hello? Hello? Di ba? Oh. So, did my God give me promises He did not give to you? So buot pasabot ba ani igsuon ba? Naa bagud ay mga gisaad ang Ginoo sa ilahang ang mga Amerikano nga dili nato maangkon. Nga dili pud para sa atoa. Pwede inibasa nimo Biblia mo ingon ba siya nga para sa mga Amerikano tagbuon ang panginahanglanon, para sa mga Pilipino babay. Nabay nga na? Wala. Di ba? Pareha tag Biblia, sakto? Sakto. Hello? So pareha ang saad. So my wife and I, we live by faith in God. No, so siya ug ang iyang asawa nagkinabuhi gyud diha sa pagtuo uban ang Ginoo diha sa Ginoo. Pagtuo diha sa Ginoo. Because we have spent time to get to have relationship with the Lord. Because we spend time in the Bible and we read the Word of God and we spend time with Him and we make God our priority, He shows us how to prosper. Amen. No tungod kay nung igsoon nga makita nato nga nagmadagayaon sila, nga nagkinabuhi sila nga madaugon, nagkinabuhi sila nga abundansya, tungod kay ilaang gigahin ang nagahin sila og oras, ilang gihalad ang ilang kinabuhi ba nga Lord, pangitaon gyud ka namo, pangitaon namo ang imong pulong. Lord, mubabad mi sa imong pulong, paklion namo ang imong pulong, basahon namo ang imong pulong, tun-an namo ang imong pulong, ilailahon ka namo pinaagi sa imong pulong. Mao na nga ang Ginoo pud nagpakita sa ila nga, mo ni inyong buhaton kay parang magkinabuhi mo nga madagayaon. And Ikson, God said, I'm no respecter of persons. He doesn't love you more than He loves you. Correct. No? Mabasa po na nimo sa Biblia nga ang Ginoo igsoon walay pinalabi. Sa samang pamaagi nga gihigugma sa Ginoo si pastora, mao po ang gugma para sa imo. Subot pasabot kung sa tong pagpanalangin sa ila, pwede po na nimo maangkon kung unahon nimo ang Ginoo, ang imong pakirelasyon sa Ginoo. He doesn't prosper somebody because He loves them more. He prospers them because they learned the Word of God, they learned His ways, and they applied His ways in their life and received that prosperity by faith in God. So ang kadagaya igsoon, ang kadagaya sa panalangin sa Ginoo sa usa ka tawo, wala na siya nagpasabot nga mas dato sila, mas naabundansya sila tungod kay mas nahigugma ang Ginoo anang tawanan dili. Ang sikreto bitaw ana, nganong makita nato nga nay mga alagad sa Ginoo nga mas nagmadagayaon, nga nagkinabuhi nga walay kalistanan tungod kay nahibawan nila nga ang sikreto day ani kay ang pagpangita una sa Ginoo, pagpakirelasyon sa Ginoo, pagtuki sa pulong sa Ginoo, pag-ila-ila sa Ginoo, kay mo'y sikreto nga gipadaygan sila sa Ginoo nga sa aning pamaagi nga magpadagayaon ka sa imong pagkinabuhi. So, Ikson, there's nothing that God has given to me that He won't give to you. No, so buot pa sa butigsoon kung unsa man gani ang gihatag sa Ginoo sa iya, dili na pugnan sa Ginoo sa imoa. Dili mo ingon ang Ginoo, dili ko nimo kay Pilipino man ka, diri ko aning tasong ilong. Dili. No? Look, I'm trying to help you understand how to prosper in life. Amen. How to not have worry, how not to have fear,
but Amen. to trust God to give you everything you need. Amen. No, so, kini atong gihisgutan ba, ginatudluan ta niya, nga unsaon di ay nga magkinabuhi nga madagayaon. No, ang kadagaya, igsoon, wala nagpasabot nga, naalang tanan imong gikinahanglan nga material, pinansyal, pisikal. Nagpasabot ang madagayaon ba, nga wala kay kahadlukan, wala kay kabalakan. Dili ka, kana ba itong iligmatan mo, aburido na ka, kay wala ni bugas, lupa na ng mga pulo nga dili dapat isulti. No? Kana mo itsura sa madagayaon. Kana bitong imbis nga straight imong buhok dili ka mukalit na ukulot. Agi sa kasuko. Di ba? Gusto sa Ginoo, mo na itong ginakatunan karon ba nga, pwede di ay nga magkinabuhi nga madagayaon nga walay kabalaka, walay kahadlok, matagbutan ng panginahanglan nun. Pinaagi ra gyud sa pakigrelasyon sa Ginoo. So in Matthew 4:4, when it says to live by every word that proceeds out of the mouth of God, that's how we live, by Amen. His word. That's how we prosper, is through His word. Amen. No, so, ang pulong sa Mateo 4:4 nag-ingon sa ato nga magkinabuhi daw ta. Dapat gikan sa matag pulong nga mugula, gikan sa baba sa Ginoo. So, buot pasabot, kung ganahan ta nga magkinabuhi nga madagayaon, madaugon, walay kabalaka, walay kahadlok, walay pagduha-duha, dapat mabuhi ta pinaagi sa pulong sa Ginoo. And it's God's will that He give you more money than you need so you can help others with your extra money. Nung kabalo mo igsoon, kabubuton sa Ginoo nga ang imong kwarta sobra-sobra. Dili para pang madyong o pagbingo or para pang tari, no, or para pang inom o kabayo nga musipa. Dili na pang tanggoy ang kwarta nimo igsoon. Ang gusto sa Ginoo nga modaghan ang imong kwarta kay para daghan pug kang mapanalanginan. And I'm just being honest with you. I'm not trying to be mean, but the reason that we don't have money is because we don't know God, because we don't have relationship with God. No, igsoon, dili ni para bitaw nga kada ba itong pampadungog or para pasakitan ta, no? Apan kinahanglan nga masabtan nato ba nganong wala man ko sige kwarta, nganong sige man may walay kwarta. Tungod ni kay wala ta nakaila sa Ginoo. Tungod kay wala tay relasyon sa Ginoo, mo nang sige ta nga buslot atong bulsa. Hello? No, yan na pa dyan No, I'm kada telling adlaw you the sige truth. panuktok, no? Ayo maningil nako, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, lain-lain og tawo nga maningil. Kung dili mo nakabubuton sa Ginoo. Because you look at an American, you say, oh, he's rich. Kaya iniglantaw. He's rich. Igsoon, makarelate ko kay sa una, nga na po na akong pagtuo, nga basta mga taliw-tiwon o ilong, dato yun ni sila. Why do you automatically think that because I'm a foreigner, I'm rich? No? So nga no gahana, nga kita nga mga Pilipino, nagyo tayo nga nga pagtuo ba, nga basta puti, taliw-tiw og ilong, basta dili lang yun na sa palwa og ilong, dato yun ni sila. Ano automatic man na? You think that Kathy and I moved here, we had a bag full of money? No, siguro nagtuo ba mo igsoon nga pagbalhin niya og sa iyang asawa diri sa Pilipinas kay gabit-bit yun sila malita nga mga salapi. What do you think? No, sa inyong hunahuna. Amen. No, let me tell you the truth. No, kanang kamatuoran niyang isulti sa ato 2 months before we moved to the Philippines, no, so duha ka. I had an old car and the battery went bad. I did not even have enough money to buy a battery. Tinuod na. Kabalo mo son, duha ka bulan sa dili pa sila mobalhin diri sa Pilipinas, di pa sila molupad padung diri sa Pilipinas. Nasa karaan na kaayo nga sakyanan. Karon ka kay duha ka bulan pa ha, dili pa sila molupad padung diri sa Pilipinas. So kinahanglan pa niya tong sakyanan. Naguba ang baterya sa iyang sakyanan. So di na mudagan. Wa siya bisan 5 duling. No? Bisan pang libat nga 5, wa siya ana para ikapalit og bagong baterya. And now I'm going to tell you something you probably won't believe. No, dayon na siya isulti sa imo nga tingali dili nimo matuuhan. The reason I didn't have the money was because God instructed me, you do not work. You don't get a job. You don't preach. Because we have ministry. I don't want you to preach. I don't want you to work. I don't want you to ask for money. I want you to trust me. So ang rason nga nung wala siya kwarta para ipalit og bagong baterya sa iyang karaan nga sakyanan. Kay gisugo man gud siya sa Ginoo nga ayaw pangayo kwarta, ayaw pamaylo, ayaw duol og tawo nga mangayo kag tabang nga mangayo kag kwarta, ayaw gwali, ayaw adto sa mga simbahan nga para magwali para tagaan kag offering.
Ang gusto sa Ginoo nga ipabuhat sa ila, salig lang nako, pangita ako. I'm telling you the truth. Tinuod na. For 2 years, No, sulod no job, Sulod no sa mga money katuig. coming in, Wala siya'y trabaho, wala'y kwarta nga masulod not sa allowed ila. to minister, No, wala siya tuguti sa Ginoo nga magministeryo sa mga simbahan. and I would ask God, hey, how am I gonna eat? Dayon, iyan di pangutana ang Ginoo kay ang Ginoo man ang nagsugo. Ana ang Ginoo kang Oh! kanadi. Ayaw trabaho, ayaw pagministeryo, ayaw bisita og mga simbahan, ayaw dawat og offering, ayaw pamaylo, ayaw pangayo. So nangutana siya sa Ginoo, Lord, unsa na ang pagkaon? And all he would say to me, you just trust me. So unsay tubag sa Ginoo Just matay trust kayo me. mangutana siya sa Ginoo, Lord, unsay imong kanon? Lord, unsa ko'y bayad? Unsay tubag sa Ginoo? Salig nako. And it was the hardest thing in my life. Lisod kaayo to para sa iyang kinabuhi. And I said to my wife, I'm crying. Hilak kaayo grabe. I'm crying because I don't have anything. Oh. No, so nagigsulti siya sa iyang asawa pero tiniyang iyak. No, kay wala gyud siya bisan piso na lang. I feel like I'm a worthless husband. No, pamati niya ba nga wag gyud ko'y pulusan ni nga bana. And I cry and I say to my wife, I'm going back to work. No, so iyang gisultihan ang iyang asawa. Mubalik na kog trabaho. Gaiyak siya na gaingon sa iyang asawa. Mubalik na kog trabaho. And my wife said to me, if you think it's hard now, just disobey God and go back to work. No? So unsay tubag sa iyang asawa sa iya? Kung pagtuo nimo karon nga nahimutang masinugtanon sa Ginoo lisod na ni lakaw, pagrebelde sa Ginoo, balik sa imong trabaho. Lantawon ta kung unsay mas lisod. Do you believe that? Mutuo mo ana? Because God was teaching us to depend on Him and not money. No? So ato nga panahon, ang leksyon ba nga gusto diay nga ipakaton sa Ginoo kang daddy ug kang mami nga mo depende dili sa kwarta, dili sa salapi, kundi sa Ginoo. Kay sayon kaayo no nga pag natay kwarta, natay makuot, makasalig ta sa tong kaugalingon. Kaya nato kay tama ti kwarta. Because He knew if we come here depending on money, we're not going to make it. We're not going to survive. No, kay kabalo ang Ginoo nga kung wanhi sila diri sa Pilipinas unya ang ilang pangunahuna naa sila pagsalig dili sa Ginoo kun dili sa ilang kwarta, dili gyud nila kaya nga mabuhi diri. And my wife was right. No? Nimo nang nakahukom siya nga sakto gyud ang akong And asawa. we obeyed. No mo to nagmasinungtanon sila sa Ginoo. And then God released us to come to the Philippines. It's now time for you to go to the Philippines. No ayha na dayon nga gibuhian sila sa Ginoo nga giingnan sila sa Ginoo karon andam na mo nga moadto sa Pilipinas. And do you know how much money we had in the bank? Kabalo mo pila lang ang kwarta nila sa ilang bangko? Oh yeah, I had a whole armload, a bag load of money. No siguro nagtuo ta ba nga ingana gyud kadaghana nga kanang pumalita nga puro kwarta ang ilang salapi sa ilang bangko no? It's time for you to go to the Philippines. We had a couple $100. As in? Yeah, that's it. Wow. I didn't have enough to buy a battery. $100 battery. I did not have enough money to buy a $100 battery. Na imagine ang kwarta nila sa bangko kay duhara daw ka $100. Subot pa sabot 10,000. Di na kaabot diri Pilipinas. Mahal kay pliti. Gikan Amerika pa nung And he diri. said, it's time for you to go to the Philippines. We have no money. No? So, mo na to nga panahon nga giingnan sila sa Ginoo nga panahon na nga moadto mo Pilipinas. Una-una niya o asa may pliti ani ron. Pero wala sila kwarta silang bangko. And we said, okay. Pero ningon na sila sa Ginoo. Sige. Now, as God is my witness, I tell you the truth. No? Ang Dios ang saksi niya iso nagasulti gyud siya sa kamatuoran. Because after we went through the fire and we began to understand and trust the Lord, we're like, okay, it's time to go. I don't know how you're going to do it, Lord, but I trust you. No, so human atong kalayo sa pagsulay nga ilang giagyan nga wa gyud sila kwarta. Walay bisan pila na lang nga ikapalit og baterya igsoon dili sila ka-afford ba makapalit og baterya sa sakyanan. Muto niingon sila sa Ginoo, Lord, numan na mi atong nga kalisdanan,
bati na mo nga murag padulong na gyud ni og Pilipinas. Okay. Pero Lord, wala ko kabalo asa ko magkuha kwarta pero musalig ko nimo. Okay, so eight days after this, 8 days, I opened up an email So, walo on my kaadlaw. laptop. Walo ka adlaw igsuon, gikan niya na agian nila tong kalisdanan nga ilang giagian, iyang giabrihan ang iyang email gikan sa nga niabot sa iyang laptop, no? And somebody I never even met, I didn't know them in person. We knew them, but we did not know them in person. We never met them. They gave us $8,000. Wow. No, so wala na say nadawat nga mensahe nga dunay usa ka tawo nga nailhan nila kaila sila pero wala pa gyud nila na himamat naung sa naung ba dili pa personal nila nga nailhan nagpadala nila og 8,000 nga dolyar. So they said, we sold a house, and God told us to give this money to you. No, so katong tawhana nagmensahe nagpadala og mensahe kan daddy nga ang Ginoo nagsugo namo nga kining kwarta nga among gibaligya kwarta nga among nadawat gikan sa pagbaligya sa among balay ang Ginoo nagsugo namo nga ihatag daw ni sa inyo gihatag ilang daddy. Because that's how God works. No, kasi nga nang pamaagi nga mamuhat ang Ginoo igsoon. Now we have enough money to do all the paperwork to buy the airline tickets, So karon, which naa na was sila- mahal kaayo. naa na sila igo nga kwarta para itrabaho sa ilang mga papeles o sa ilang mga ticket sa eroplano na pertig yung pagkamahala And then to fly to the Polog. para og ticket pod padulong diri sa Dipolog. Now, listen, Ikson, there was no church, there was no organization that sent us to the Philippines. No, so kinala niyo masabtan ko nato igsoon nga ilang pag-abot diri sa Pilipinas, walay simbahan or walay organisasyon nga nag-sponsor sa ilaa. No man, Walay tawo. no nga nag-sponsor. organization, no church. No, walay simbahan, walay organisasyon nga nag-sponsor nila nga makaabot sila diri. What that means, no financial support. No, buot pasabot kay wala may simbahan or wala may tawo nga nagpadala nila diri, buot pasabot walay nagpaluyo nila sa panalapi, sa salapianong bahin. No money coming in. No, wala gyud tawo nga gikan dito nga maghatag nila og kwarta. No promise that there's going to be money after we get Wala here. po'y tawo nga nagsaad sa ilaa nga iligabot ninyo Pilipinas padalan ra mo namo, walay nga na igsoon. But God. Pero naay Ginoo. Hallelujah. But God. No, apan ang Ginoo. But Hallelujah. God. Apan ang Ginoo igsoon. Hallelujah. And so we spent most of that money on our airline tickets and the paperwork that immigration requires us as foreigners to come here. No, so katong 8,000 nga dolyar, gimoto ilang gigamit para magasto nila sa pagproseso sa mga papeles nga gikinahanglan sa immigration para makasulod sila diri sa Pilipinas. Apil na ang ilang ticket padulong diri sa Pilipinas. And Ikson, I never thought about it at the time. What will we do after we get here? How am I gonna live? How am I gonna have enough money? And I never crossed my mind. No? So samtang wow. So samtang naapa sila sa Amerika igsoon, wa gyud misantog sa iyang una-una ba nga unsaon namo pagkinabuhi, unsa may kwarta nga amo ang gastuon pag-abot namo Pilipinas. Wala gyud na ni sulod sa iyang una-una samtang naapa siya didto. See, I'm telling you this, I'm giving you a testimony because we were living by the Word of God. We were living by faith in God because we knew Him and we Amen. had an understanding of His promises in the Word. Amen. So there was no fear, Iksoon. Hallelujah. Nung anong ginasulti man niya ni nga ilang kaagi igsuon tungod kay usa ni kapag pamatuod ba nga tungod kay sila na ilhan nila ang Ginoo, nagahin sila og relasyon, nagahin sila og panahon sa pag-ila-ila, pakigrelasyon sa Ginoo igsuon. Nasayod sila nga naay saad ang Ginoo mahitungod sa mga salapi, mahitungod sa mga panalangin. Kabalo sila nga ang Ginoo may mutagbo sa tanang mga paginhanglanon. Walay kahadlok ug walay kabalaka mo na nakaabot sila diri sa Pilipinas sa atuwa karon. And some of our American friends, they're experienced in doing missionary work. No, so ang uban nilang mga higala dito nga mga Amerikano kay nanay kasi natian nga unsaon pagkinabuhi nga mahimong missionary. And they were telling us the truth. No, so ang ilang mga amigo nga mga missionary pod kay nagsulti sa ila unsay kamaturan. And they said, you can't go
on the mission field with no financial support. No, so- You have to have it all set up before you leave the States to have your financial support. Or otherwise, when you get there, how are you going to live? So, na sila yung mga missionary nga amigo ba, nga nag-ingon sila nga, mo ato mo Pilipinas, dapat na mo'y kwarta daan. Dapat kabalo na mo nga, kinsa magpadala ninyo kwarta, dili man pwede nga mo adto ka dito din, walay magpadala nimo kwarta, pero lahi sa ila ang pamaagi. No, lahi sa pamaagi sa Ginoo para kang daddy ug kang mami. Okay, this makes sense? No, nasabtan na to? So we went to the Lord. We said, Lord, our friend said that. What do you think? The Lord said, no. No, so, No, that's not how you're going to do it. So katong advice sa ilang amigo, kay niduol sila sa Ginoo, ilang gisumbong kang Lord, ana sila, Lord, ingon tong akong amigo nga missionary pod Lord, ana siya kasinatian, dapat daw nga naa nami kwarta nga madawat, naka-set up na daan Lord kay para inikabot namo dito, dili mi maglisod. Unsa gingon sa Ginoo, dili ingana ang inyong pamaagi. The Lord said, you just trust me. No, ang gingon sa Ginoo sila, salig lang nako. Okay, Lord, we trust you. So ningon sila sa Ginoo, sige Lord, musalig minimo. And I told my friend, we're not doing it that way. And they So- look at me like I'm buang. No? So, giingnan ni Daddy, ang iyang amigo, nga, niingon siya sa iyang amigo nga, amigo, ingon ang Ginoo nga, dili daw yung ana nga mo ang pamagi. So, iyang amigo, gilantaw siya nga, mura siya buang. Mura, ano? So we made our arrangements. We bought our plane tickets to come to the Philippines. We told our family and friends, this is the date that we're leaving. No, so, gihimo na nila ang tanan nga ilang gikinahanglan, giproseso ang tanang mga papel, ang mga ticket, nibabay na sila sa ilang mga amigo, sa ilang pamilya, ilang gingnan, nga mo niya ang adlaw nga kami mulupad padulong sa Pilipinas. And we only had about a month left before we're going to fly here. No, so isa na lang kabulan dayon ay sila mulupad padulong diri. And I have enough money, I think, after we get here to rent an apartment. No, so naa na siya igo-igo nga kwarta, nga para ipang-abang og apartment. I had a Pagabot nila diri. little bit more money to buy some things maybe for our balay. Then ay jutay nga nabilin nga sobra nga kwarta para pampalit og mga gamit sa ilang balay bagong giabangan nga apartment. And not much more. No, then wala nilain pa. Dili na daghan. And we're like, okay, we trust you, Lord. No, so dito ra kutob, igo ra pang-abang, pangpalit og mga sige kinahanglan sa balay, wala na. So ingon na sila sa Ginoo, Lord, salig minimo mo na lang nabilin. And as we began to visit our friends and our family, No, so sa diha nga nagsugod na sila usa ka bulan pa nihas, wala pa sila malupad padulong diri. some Nagsugod sila sa pagbisita sa ilang mga amigo o sa ilang mga pamilya. some of them started to give us offering. They started to give us money. Now understand, the Lord told us, don't ask, never ask for money. So we did not ask. So dito nagsugod nga usa ka bulan sa wala pa sila milupad padulong diri. Kay igo-igo ra lagi ilang kwarta, pang-abang, pampalit og pipila ka mga butang. Nagsugod sila sa pagbisita sila mga amigo, kay nagbabay na sila, ningon niya, mulupad nami, muhawa nami dire, nagadto sila sila mga pamilya. Ang ilang mga amigo, nagsugod nga, nagtigom og mga kwarta para ihatag sa ila, isip nga offering. So, hinumdumi igsoon nga, ang Ginoo nagsugod sa ila, nga, dili gyud mo mangayo. Ayaw gyud mo pangayo. So, wala sila nangayo. Dili sila ang niingon Okay. nga, tagaimik ko na tabi. Wala. So by the time we get here, we have enough money to rent apartment and to buy dishes and a bed and the things we needed. We were able to buy everything we needed and get some pagkaon. So mo to nga gikan ato nga mga kwarta nga natigom nga dili sila ang nangayo sa ilang mga amigo, ilang amigo mismo mooy nag-initiate pa, mooy nagsugod, no? Nakabaton dayon sila og kwarta nga para na sila pang-abang, na sila kapalit og mga butang sa ilang bagong giabangan nga apartment. Dayon makapalit na sila Okay. og kanang higdaanan, dayon nakapalit pud sila og pagkaon. So I want to show you, this is how God operates in His So kingdom. gusto niya nga ipakita sa atua ba nga ingani ang pamaagi sa pagpanglihok sa Ginoo sulod sa iyang And gingharian. what He did for us, He'll do it for any one of you. No, so nganong ginasulti ni Igsoon kay kung unsa ang gibuhat sa Ginoo kang daddy o kang mami, buhaton po na sa Ginoo sa imua. If you will make Him your priority and learn His ways and apply His word. Kung
atong unahon pagpangita ang Ginoo nga atong prioridad, then atong i-aplikar ang atong mabasa sa Biblia sa ato ang kinabuhi. Okay, so before we left the United States, we were at one of our friends' house, and we were doing a Bible study with their Bible study group. No, so sa wala pa sila milupad padulong diri sa Pilipinas, gikan dito sa Amerika igsuon. Niapil sila usa ka pakig Bible study sa balay sa ilang amigo dito sa Amerika. And there was a woman there, her name was Renee, So nayo sa kababae dito nga iya nga lang kay si Rene. and she was testifying to all. She was giving a testimony of the goodness of God, and she was telling us that she's a single mother with 2 children, and she needed money desperately, and she was testifying that the Lord that day gave her $1,500, which is exactly what she needed to meet her needs. So naay isa ka babae dito nga iya ngalan si Rene, ni apil atong Bible study kung asa si daddy ug si mami ni apil. So naghatag siya kadaugan ba nga nagkinahanglan ko kwarta $1,500. Insakto gyud ang akong gikinahanglan dahil adtong adlaw gyud nga gikinahanglan niya ang kwarta. Naghatag ko kadaugan ni nga babae, single mother ni siya ha, wala siya ibana. Giingon siya nga gitagbo gyud sa Ginoo ni adtong adlaw gikinahanglan ako ang kwarta nga $1,500 atong adlaw gyud nga ako tong gikinahanglan. Okay, so we were telling them that we're leaving in the morning, we're driving to our next destination. So, dayon, samtang nag-Bible study sila, si daddy ug si mami nag-ingon sa niato nga mga grupo nga nag-Bible study nga ugma sa buntag kay mubiya nami, mulakaw nami, sunod sa among sunod nga atuan. So the next morning, we're getting ready to leave. So, pagkabuntag ana, nagsugod na sila, andam na sila nga mulakaw, si daddy ug si mami. And there's somebody's knocking on the door, like early in the morning. Nay nanuktok sayo sa buntag, sa ilang pultahan. And I answered the door, and it's Renee. No, so pag-abli niya sa pultahan, nakita niya si Rene, katong single mother. And she gives me this money. She gives me all this money. Then gihatag ni Rene katong kwarta, naghatag si Rene og kwarta kan daddy. And I'm looking at it, Then gilantaw ni daddy ang kwarta. and I count it, and I'm like, isn't this all the money God just gave you yesterday? No, so gihap ni daddy ang kwarta, then ingon si daddy, "Uy, katsut lang. Di ba kining kwarta ha, mao man ni ang kwarta nga gihatag sa Ginoo sa imo ha? Isip ka tubag sa imo pag-ampo gahapon?" I said, Renee, don't you need this money? So niingon si daddy kang Rene, nganong imo man ning ihatag sa ako? Dili ba ikaw may nagkinahanglan aning kwarta ha? And she said, God told me to give you this money. No, so niingon si Rene kang daddy, niingon ang Ginoo sa ako nga ihatag daw nako ni nga kwarta nga iyang gihatag sa ako diha sa imo And she said, God gave me this money and He'll give me more. Hallelujah. Noon sa tubag ni Rene igsoon kang daddy, kung gihatag ni sa Ginoo ning ani kadak-a nga kantidad, kabalo ko nga dungagan pa ni sa Ginoo. That's faith. That's faith in God. No mo nay pagtuo sa Ginoo igsoon. And this just touched my heart. It made me cry because of the goodness of God. No, so natandog ang kasing-kasing ni daddy igsoon kay ngano, ing anak ka maayo ang Ginoo. And that lady was obedient. She gave a whole sacrifice because she trusted the Lord. No, so makita nimo ba nga kato si Rene nagsakripisyo sa tiyaw mo nang ikaw ay mag-ampo nga tagbuo ng imo panginahanglan nga 1,500. Unya giingnan po ka sa Ginoo nga kanang 1,500 nga akong gihatag sa imo ihatag ato nga alagad sa Ginoo. And do you diba, sakripisyo siya. And do you know what happened? Kabalo mo sa nahitabo igsoon? Now, I don't know how much time was later. I don't know how much later it was, what I'm going to tell you. Wala siya kabalo kung unsa kadugaya ay nahitabo ning iyang iingon. But some man who wasn't even a Christian, he's a homosexual. Wow. No, so naay usa ka lalaki nga bayot. He had a homosexual relationship with Renee's brother. So uyab aning lalaki ang manghod nga lalaki ni Rene. And that man, because Renee was kind to them and talked to them about Jesus, that man paid off her house. Hallelujah. No? So imagine na igsoon, kadtong lalaki nga uyab sa manghod nga lalaki ni Rene,
Tungod kay si Rene, buutan sa iyang manghod ug sa uyab sa iyang manghod, nga lalaki pod, iyang gisultian sila mahitungod kang Jesus. Paid off her Katong lalaki, maoy nagbayad sa bayronon sa iyaang balay. Init kayo, huh? He paid off her mortgage. No, imagine ra gud igsoon, maoy nagbayad sa bayronon sa iyang balay. You see how God works in the kingdom of God. Makita nimo igsoon kung giunsa nga mulihok ang Ginoo sa gingarihan sa Ginoo, gamiton bisan ng mga dili magtotoo para baryan kung imo mga bayronon. And after we came here and got our apartment and got everything we needed, I didn't have leftover money. I didn't have a bunch of money. We had no car. We didn't have a car. Oh. No? Pagabot nila diri sa Dipolog igsoon, igo-igo ra gyud ang kwarta nga dala, pang-abang, pangpalit og mga galamiton sa balay, plato. Higda gani ni sila og kanang kama nga kutson ra gyud. Kutson may una nilang higdaanan. Plato din lamisa dayon. Wala gani sila sakyanan, nakasulay ni siya nga mosakay motor cab. Right, Dad? We ride motorcab. Oh. Nakasulay ni siya nga mag-motor cab silang duha sa iyang asawa. You Kay pagabot niya you ever diri. ride a motorcab when you're tigil-lang tawo? Kasulay na mo, nga sa ilang pangidaron, ya, wala, ato mga motor cab, perting pagkagamaya. Ngunya, dako siya. No? Nya, Gahi kaayo. kung gahi sa ilang lubot. Wala sila sakyanan, pagabot niya diri, wala sila sakyanan. Dili automatic, nga daghan siyang kwarta para ipalit og sakyanan, dili eh. But Ikson, the Lord said, you're not a missionary who's going to go ask for money. You don't ask for money. You trust me. Amen. No, pero ilahag yung gikuptan ba, ang giingon sa Ginoo nga, dili ka nako ipadala diri nga didto nga mangayo magkayo-kayo og kwarta. Salig nako. And to this day, we don't ask nobody for money. Amen. We have not asked for money. No, sukad-sukad igsoon hangtod karon, wala gyud ni sila nangayo og kwarta. Wala sila gikayuan og kwarta. But we're standing on the promise of the Word of God that we read to you this morning out of Matthew chapter 6. No, pero ilahag yung gibarugan, gikinabuhi, giaplikar gyud nila ang pulong sa Ginoo nga katong gibasa nato karon sa Mateo 6. We're standing on it by faith. No, ilahag itong gibarugan diha sa pagtuo. And he said, don't worry about what you're going to wear, what you're going to eat, what you're going to drink. Seek first my kingdom and I will give you all these things. Amen. No? Ang pulo lagingon, ayaw kabalaka, undangi pagkabalaka sa tanang mga butang, ayaw kabalaka sa bisan unsang butang, apan unaha pagpangita ang dagway ug ang gingarian sa Ginoo kay kining tanan igadugang na lamang diha sa imuha. And so, Ikson, we've done our best to live by the Word of God and trusting Him. Hallelujah. Honest. Mo na igsoon yung gibuhat gyud nila ang pinakalabing maayo nga ilang mahimo diha lang sa pagsalig diha sa Ginoo igsoon. Pagbutang silang pagtuo diha sa Ginoo. Okay, so now we lived here 10.5 years. So pulo ka tuig ug tunga na sila nga naa diri. Obviously, you can look at me. I'm not starving to death. No, so makita nato nga sa pulo ka tuig ug tunga nga sa pagsalig nila sa Ginoo wala ra man pud siya namiyahok o man pud siya naniwang. I haven't died. O man siya namatay. Diba? You know, my wife, she hasn't died. No, iyang asawa o man pud namatay sa kagutom. Diba? Amen. Praise God. And God has prospered us. O gipasinati sila sa kadagaya igsoon. Okay, I got here today in our car No, so niabot ni diri nga nagsakay sa iyang sakyanan. that God paid for. Nga ang Ginoo pud ang nagbayad. Diba? Amen. And you think that he only do that because I'm an American? So nagtuo ba gihapon mo nga ang Ginoo mobuhat ana sa ilaa lang tungod kay sila Amerikano? Huh? Para ra ba na sa Amerikano igsoon? No. Dili yun. He'll do the same for you if you will learn His Word and apply it Amen. by faith. No, so buhaton pud na sa Ginoo nga pagpanalangin igsoon sa imo kung ato ang unahon pagpangita ang Ginoo. O ato i-aplikar ang See- ato ang mga pulong sa Ginoo. See, so when you have this relationship with Him, you learn to hear His voice and He'll speak to you. Amen. No, kaya nga igsoon,
kung magbaton ta og pakigrelasyon, kung magtukod ta og pakigrelasyon sa Ginoo, magkat-on dayon ta sa pagkadungog ug pagpaminaw sa tigog sa Ginoo. Kabalo kay so makigsulti man ang Ginoo sa ato. Okay, so prayer is just, it's communication with God. That's all prayer is. So ang pag-ampo igsoon kay pakigsulti sa Ginoo. Komunikasyon ba? Nakigtabi ka sa Ginoo. Pakigsulti ka niya mo prayer. And you hear His voice. He gives you instructions, and He said, "This is what I want you to do. Now go do this. Now go there." No, so ang Ginoo mo pa makigsulti siya sa matag usa nato. Papaminawon kaniya, padunggon kaniya sa iyang tingog, muhatag siya mga sugo. Moingon siya nimo buhatan ni adto didto. And we obey Him. Og misunod sila sa tingog sa Ginoo. And He shows us how to prosper O ginapakita po sa Ginoo sa ila. in this relationship with Him. No, so kung naatay ang ani nga pakigrelasyon igsoon, kung nabuhat na nila, mahimo po nila to. No, kung naatay pakigrelasyon sa Ginoo, pakiton po ta sa Ginoo sa mga pamangagi unsaon nga magkinabuhi nga madagyaon. But Ixon, listen to me, because what we do instead, and I'm talking about us people who go to church, what we do instead of seeking God is we try in our own strength, in our own huna to figure out how to get the money and how to survive Diba? with never having relationship with God. Ang problema igsoon, ang kasagaran nga mahitabo nato nga mga Kristohano nga nangalagad sa Ginoo. Kay imbis nga pangitao nato ang Ginoo, unahon nato pagtinguha, unahon nato pagpakigrelasyon sa Ginoo kung natay problema sa salapi. Ang atong ginauna kay naghuna-huna na tadaan unsaon nako pagsulbad ni nga ako'y maningkamot. Unsay akong mga lakang, unsa may akong buhaton imbis nga dapat dayon ta nagproblema ko ron og kwarta. Lord, unsa may dapat akong buhaton? We make many decisions in our day without even asking God, No? is this what you want? Daghan kaayo ta ang mga desisyon kada adlaw nga ginabuhat sa atong kinabuhi. Gawa tay pagpangutana sa Ginoo kung unsa day gusto ni Lord sa ato ang kinabuhi. And then we wonder why that we still suffer and nothing changes in our life. No, patakaratag likang, patakaratag adto, patakaratag buhat, nga, munang wala niya, matingala pa ta nga, anong naingani man niya akong kinabuhi? Kay, wala man tauna ng ita sa Ginoo. And Ixon, we think that if we have money or if we have a man in our life or if we have a woman in our life, that the money and these people, they're going to make us happy and we're never going to struggle anymore. Unang, no niya, nagtuota ba? Nagtuota nga kung nalang jud ko'y kwarta, kung makaminyo ko og foreigner, kung maka-afam ra gyud ko ani, or kung magminyo na gani ko, makalingkawas gyud ko ani nga akong kalisdanan. Nagtuota ba nga tinuod na? If you had money but you didn't have God in your life, No? you still wouldn't have peace. You would still worry. No? Ang kamatuoran bitaw igsoon, bisan pag makaminyo kag afam nga daghang kwarta. Bisan pag kanang daghan kang kwarta, bisan pag daghan kang salapi. Pero kung wa gyud bitaw kay Jesus Christ imong kinabuhi, di ka malinawon. Because we have all these things we think are going to make us happy. No kay nagtuo ta ba nga kung naan na ako kining mga butanga, malipayon ko, matagbaw And ko. then our beautiful young Filipina ladies who go to church because they don't know God, they end up with some man who God did not choose for them and ruin their life and get pregnant at 18 or 19 years old. No mo nang kadaghanan sa to mga young people bitaw nga mga gwapa nga mga kababayenan, nga mga kabataan, no maibog sa mga kalalakinan nga wala gitakda sa Ginoo nga mao na ilang minyuan. Nauyab na nila, gipaburusan na sila, 18 pa ang edad, niundang nagpagpangalagad sa Ginoo. What I'm trying to beg you, Ixoon, is it's not those things you need. You need relationship with God. Amen. You need to read the Word of God. Amen. You need to understand how important the Word of God is in your life. Amen. No unsay atong gusto ba nga unsay amo ang ginapamarayig sa inyo bitaw igsoon nga masabtan ninyo ba wa ka na kinahanglan kwarta nga daghan para makaingon kang malipayon ka. Wa ka na kinahanglan og lalaki o babae sa imong kinabuhi o afam pagha o makaadtog laing nasod para makaingon ka nga malipay ka o matagbaw ka sa imong kinabuhi igsoon. Kinahanglan nga moturok yun mo
musulod yun ni sa tong kasing-kasing ba nga, akong gikinahanglan, ang imong gikinahanglan, relasyon kang Ginoong Jesucristo, importante nga masabtan nato nga basahon dai nako ning akong Biblia. Pangitaon dai nako si Jesus pinaagi sa iyang pulong. Mo ni importante, dili importante ang uyab-uyab, dili importante ang kwarta, dili importante nga maka-abroad ka. Ang importante una, igsoon, pinaka-importante, relasyon sa Ginoo. So if you will live a lifestyle of putting God first and seeking God with all your kasing, the first and greatest commandment that Jesus gave is to love God with all your heart, mind, soul, and strength. No, so ang pinaka-importante ba nga gihatag sa Ginoo sa atoa, kung makaton bitaw ta nga makigrelasyon sa Ginoo, ang pinakauna gyud nga sugo sa Ginoo sa atoa igsoon, gilangkob man niya ni sa duha ka mga sugo. Una, higugmaa ang Ginoo, ang Dios nga imong Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing kalagunahuna o kusog. This is a commandment. It's a commandment of the Lord. Sugo ni sa Ginoo igsoon. Somebody asked Jesus, what's the greatest commandment? No, gipangutan na si Jesus. Jesus, unsa may pinaka-labing dako o pinaka-importante nga sugo? Said, no, number one, love God with all your heart, mind, soul, and strength. No, ingon ang sa tubag ni Jesus mo ni pinakadako nga sugo. Igugmaa ang Dios nga imong Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing kalag, hunahuna ug kusog. Ikson, you were never meant to have all these struggles in your life and then come to church for a few hours and then go back and have the same struggles. That's not God's plan for your life, No Ikson. kabalo kay son, wala man gitakda dili gusto sa Ginoo nga magproblema ta sa to ang kinabuhi nga magpas-antang perting pagkadaghanang mga problema dayon moadto tag simbahan duha tulo ka oras nga simba din pag uli nato mao ra gihapon ang atong problema dili na ingana ang kabubuton sa Ginoo igsoon. Dili gusto si Lord nga ingana atong kinabuhi. And then the second greatest commandment, Jesus said, is to love your neighbor as yourself. No, ang ikaduha nga sugo sa Ginoo, higugmaa ang imong isig katawo sa samang pamaagi nga imong pagigugma sa imong kaugalingon. So I ask you, Ikson, to please, to sincerely examine yourself today and ask yourself, where am I at in my walk with God? Am I making God my priority? No, so sa pagkatinuod igsoon ba sa sincero igsoon nga susiha ang imong kaugalingon nga kinabuhi karon. Susiha ang imong pagpangalagad, ang imong pagkakristohanon karon igsoon. Lantawa asa ka sa imong pagkakristohanon karon. Prioridad ba gyud nimo ang Ginoo or ikaduha na lang ba siya, ikatulo or usay gani kalimtan na lang uy. Naman ay Ginoo.